Sa paglipas ng mga araw, buhat ng kami ay nakaranas ng malaking dilubyo sa aming lugar. Ito ang panahon ng pagkakaisa at pagtutulungan. Mayroong isang tao na nagmagandang loob na ibigay na lamang ang mga damit na hiningi niya mula sa kanyang amo. Siya ay isang kasambahay, siya ay nangangamuhan at ang kanyang sinasahod ay sapat lang sa kanilang pang-araw-araw. At ang kanyang asawa ay isang delivery rider at mayroon naman silang 7 mga anak. Ibinigay sa atin ang mga pinaglumaan ng damit ng kanyang amo. Ito ay kusang loob. Hindi tayo humingi ng anumang donasyon. Siya ay hindi napilitan. Kusat sa atin ibinigay ang mga damit na pinaglumaan ng amo niya. Sila ay mahirap din na katulad natin, pero nasa puso niya ang pagtulong sa mga nangangailangan. Tumulong sa atin ang kanilang mga anak upang magbuhat ng mga damit para ipamigay sa mga kababayan natin na salanta nito lamang Bagyong Christine. Kahit kapos sila sa buhay, ay iniisip pa rin ang ating mga kababayan na mga nasalanta at nalubog ng tubig baha na mga tinangay ang kanilang mga gamit at mga damit. Ito ay ipapamahagi natin sa mga kababayan natin na biktima at nasalanta ng Bagyong Christine. Sabi nga, it's better than to give than to receive. Kahit mahirap tayo, ay pwede tayong makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat kay ate na nagbigay sa atin ng mga damit na pinaglumaan ng kanyang amo. Ito ay ibibigay sa mga kababayan natin na nasalanta ng tubig baha. Ang Diyos na lang bahala ang magbigay at siksik at ligalig sa mga taong may mga mabubuting puso kahit na mahirap ang buhay. Morning po mga kalingap, mga kasagap. Andito tayo sa bahay ni ate na nagdonor po ng mga damit, okay para po sa mga ating mga kababayan na nasalanta ng dito lamang nakaraang Bagyong Christine. So, ating kakausapin yung nagbigay, bakit siya ay nagbigay, bakit niya ay naisipan na ipangtulong na lang sa mga nangangailangan. So ayaw niya po magpakita ng muka, i-blur na lang po natin sa nitong video ito, i-blur na lang natin kasi ayaw niya po magpakita kasi ang tawag dito kung gusto niya po na ayaw niya po talagang So ayan, natin. Anong pangalan mo? Evangeline. Evangeline. So yan. Bakit po na gusto niyo pong mag-donate ng mga ukay-ukay, mga damit sa mga kapwa natin Bicolano na mga nansalanta ng nito lamang nakaraang Bagyong Christine? Ano po kaya? Yung iba po kaya nahali sa kamilya, tigdauman po kang amo ko, tighagad ko talaga. Imbes i-apon or tiglabahan niyo kami para ipanao. So meaning nilabahan mo para magamit po. Para magamit ng iba. Pero So hindi man po yan masyadong gamit ang mga hindi naman masyado. Kumbaga ikaw ay namamasukan bilang kasambahay at hiningi mo sa inyong amo at nilabhan mo para ipamigay, ipamahagi sa mga kapwa natin. So yan po, talagang nagpapasalamat ako sa iyo kasi naisipan mo pa rin na kahit na sa kabila na mahirap ang iyong kalagayan at naisip mo pa rin yung mga kababayan natin na siyempre naapektuhan labis ng Bagyong Christine. So nabalitaan mo baga yung natin sentro baga lubog na lubog sa baha. So anong naramdaman mo nung nakita mo yung mga kababayan natin na mga na-wash out? Siyempre malungkot. Tapos yung pag-isip po namin mga kapitbahay namin, bakit maghanap ka sa Facebook po na pwede tang i-donate ang mga dapat data naman igamit na magamit mang kang iba na napaguhan. Di sabi ko kaso hapon sabi ko sa friend ko, sa kapitbahay ko na maghanap sa Facebook na namin na pwedeng i-donate. Nakapag-suggest kasi si mama na po. Na sa totoo lang nanawagan talaga ako ng mga damit kasi may mga lumapit sa atin na totally damaged, totally washed out. Wala daw silang natirang damit. So, ayan.
at talaga napakabait po ng Panginoon at napunta tayo dito para ginamit kayong instrumento para ipamahagi po yung mga damit na hindi na po nagagamit para sa mga kababayan natin talagang wala nang gamit na natira na isalba pa. So matutuwa sila kahit papano, kahit ano. Ayan. Si ate po ay katrabaho po bilang kasambahay. Isa rin po siyang kapos sa buhay, pero naisipan niya pa rin po yung mga kalagayan ng kababayan natin. Di po ba? Medyo marami-rami itong damit na to, ano. Pinagtiyagaan mong labahan. Hindi naman po. Ang iba po naman, tao man na alaman man po kayo na ipapanao ko man sa, sabi ko may ugwaman na may kakaipon. Di sabi ko, kunon ko na lang tao man po sa kuya. Tigkura ako lang po, tananing itaw man po sa iba. Kumbaga, hiningi mo yung mga damit na yun na itatapo na sana, pero naisipan mo, kunin mo yung mga pwedeng lalabahan mo para ipamigay sa nating kababayan natin. Yan. Tapos ang iba po, sa Moya mo. Yung iba sa inyo rin. Sa Moya po. So maganda po yung naisip nyo po. Talagang naisip nyo talaga na nanggibabaw pa rin yung yung malasakit mo sa ating kapwa kahit pare-pare tayong kapos, pero hindi naman yan hadlang yung pagtulong sa kapwa kahit kapos yung tao, basta kumbaga galing baga sa puso baga. Kahit kahit maliit or malaki, yun ay pagtulong is galing sa puso. Yan. So si Lord na lang bahala sa iyo mag-bless niyan sa iyong kabutihan at naisip mo pa rin, nangibabaw pa rin ng pusong Pilipino. Di ba? Tayo mga Pilipino magtutulungan sa oras ng sakuna. Di ba? Tulong-tulong. Kumbaga, isit aside na muna yung mga politika, mga hidwaan, mga grupo-grupo na yan. Kumbaga, sa panahon ng kalamidad, magkaisa. Kumbaga, yan ang tangon yan. So yan, ngayon araw pong ito ay may pipick upin tayo ng mga damit. Yeah, maraming salamat sa pagpa-interview. Yung gusto mong pasalamatan, sabi mo, yung hiningan mo ng damit. Ay, sa kamilya po, salamat sa amo po, mabuot man po siya. Sa inko da pwedeng itao na mapakinabangan man po. Salamat na maray po sa iya. Maraming salamat din po sa amo ni ate na nagbigay ng damit para ipamahagi, at salamat din kay ate kasi naging instrumento din siya para maipamahagi natin to sa mga kababayan natin ng salanta ng lalo na ngayong bagyong Christine. So yan. Nakakaawa yung iba. Marami akong napagtanungan, talagang totally wash out talaga. Walang natirang gamit ni isa. Yung iba nga, yung talagang suot lang nila ang yung nadala. Yung iba, wala na. Kaya sila yung iba, na tataka ako, ba't dati pa rin yung damit, parang hindi pumapalit. Sabi ko, hindi ata ito naliligo. Yung pala, nung ko na naantindahan na wala na talagang natira ng damit. Kaya nangangailangan kasi ng damit ngayon. So yan, maraming salamat. Yan napakasarap po talagang tumulong sa mga kababayan natin na mga nangangailangan. Lalong-lalo na sa mga puspalad na gaya po ni ate na isa rin pong walang-wala rin. Pero naisipan niya pa rin yung tumulong sa mga nangangailangan. At ang Diyos na lang pong bahalang sumukli sa iyong kabutihan.